Mga kapuso, sa trahedyang ikinamatay ng 7 estudyante sa kanilang field trip sa San Miguel, Bulacan, excuse na ba o na nga bang eskwelahan sa pananagutan kung may waiver? Tanungin natin si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din. Excuse na nga ba kung may waiver? Excuse na nga ba? Siyempre tayong mga nanay, halos wala na yatang field trip ngayon na walang waiver, di ba? Yes. Pero ang sagot dun sa katanungan mo, depende yan. Usually yung mga waiver po, well, in the first place, ano ba yung waiver? Ito po yung giving up ng karapatan. At ito, siguro, yung karapatan na mag-file ng kaso kung sakaling ang magkaroon ng aberya. Right. Diba? In case there's an accident. Parang sinasabi natin, oh, hindi namin kayo kakasuhan pag may nangyari. But the general rule is, bawal po ang waiver unless ito ay labag sa batas, good customs o public policy. Sa ngayon, wala pang kaso sa Korte Suprema na umaabot kung valid nga bang isang waiver ng paaralan na pananagutan kung may aksidenteng mangyari sa mga bata, yung gross violence. Pero that being said, kahit na po pumirma tayo ng isang waiver, talagang established na po sa ating batas at mga kaso na hindi pwede kung ito ay gross negligence. Okay. So sa kaso ito, kailangan po nating tingnan kung talaga bang gross or seryoso ang pagpapabaya ng paaralan, administrador at ng mga Kung teacher. lantarang pagpapabaya talaga. Oo. So pag talagang seryoso ang pagpapabaya, kahit na po pumirma po tayo ng waiver, hindi ito maaaring maging hadlang sa paghain Yes. na isang kaso laban sa paaralan. Ayun nga, Attorney, paano malalaman kung gross o simpleng pagpapabaya lamang? Well, of course, it's always dependent on the situation. Mahirap talaga. Pero pag sinabi kasing gross negligence, ito na yung criminal na level ng negligence. Yung talagang, pag nakita mo yung sitwasyon, alam mong kulang na kulang sa pag-iingat, na parang wala talagang pakialam dun sa kapakanan ng taong involved. Meron na rin actually pagkakataon na sinabi ng Korte Suprema na labag daw sa public policy, yung mga kontrata talaga na merong waiver in case of negligence. And it did not make a distinction between simple or gross. Okay. Okay? So sa ngayon, di ba, kumbaga, you cannot contract out your right to recover damages kung negligence ang involved. So ngayon, although sinasabi natin na sa ngayon, ang established pa lamang gross negligence, ang klarong hindi mo pwedeng ipirma away bilang karapatan. Yes. Umaasa tayo na especially sa ganitong klaseng sitwasyon, maghatol ang Korte Suprema na lahat ng klaseng negligence kung negligence talaga. Right. So kasi isa pa dyan, isa kasing rule sa batas natin, pwede kang mag-waive ng mga karapatan mo, pero hindi nga pwede kung ito ay contrary to public policy. At dapat ang isang waiver, palaging voluntaryo. Pero, katulad nating mga nanay, kung yung buong klase pupunta, di ba? Yes. Wala ka naman, at tapos kasama niyan sa consent form, di ba? Yes, I agree, pero wala akong habol pag Yes. pag may nangyari. Halos lahat naman, kaya papasok ka ng ospital, di ba? Kaya pupunta sa field trip ang anak mo. Napaka-standard na rin ngayon ng waiver Right. And usually, di ba, pre-printed na yan. Wala kang choice kundi pirmahan. Of course, hindi nila gagawin, di ba? Of course, there's always a choice. Di wag mong papuntahin naman yung anak mo sa field trip. Pero wala nang pupuntahang field trip yung anak mo kasi nga, lahat na halos ng field trip nagre-require ng waiver. Yes, and tsaka kung sasabihin sa'yo na kapag hindi pumunta, baka maapektuhan yung ganito niya. Although And choice bawal din mo. yung ganon, Dapat di ba? bawal din yun, di ba? Formally, di ba, bawal na sabihin na hindi pwedeng magpunta sa field trip. They should provide other opportunities na yung bata magkakaroon ng experience without going to the field trip in case hindi papuntahin ng mga magulang. Pero nga, yung parang kumbaga may peer pressure din, parang peer pressure, na if you don't allow your children to go to the field trip, para namang KJ ka, KJ, mami. or baka merong makukuha dun sa field trip na hindi niya may experience, baka tanungin sa eskwela. So pressure din yung mga parents na napapuntahin yung mga anak. Or like kung papasok kayo ng ospital, actually hindi mo na rin naman binabasa kasi kailangan nung ipasok yung tao sa ospital. So kumbaga, kakagat ka sa patalim, oo ka naman at oo. But of course, in cases of gross negligence, bawal na bawal po yan sa batas natin. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, okay na sa akin kahit na anong mangyari, di ba? Yes. Basta lang ganyan. So yun, bawal yun. So ngayon, ang iniintay po natin, baka naman merong kaso na makaabot sa Korte Suprema to say na yung pag-aalaga ng mga eskwelahan natin, sa mga anak natin, baka naman yan, magkaroon ng exception na
bilang mga magulang, pag pumirma tayo ng waiver, Yes. kay simple or gross negligence, baka dapat pasok na yan, na Basta hindi pag- nalabag sa public policy ang ganyang klaseng Basta waiver. merong pagpapabaya, kumbaga. Maraming salamat, Attorney Maraming Gabby salamat din. Concepcion. Happy weekend Oo to nga. everybody.